Maupo tayo lahat. Magandang hapon, lalo na sa bandang kanan. Ay, magandang umaga pa pala. Sa kaliwa rin, kamusta kayo dyan? Kung meron nung nasa likod, kamusta na rin po kayo dyan? Hindi pa naman kayo likod. Galang-galang na Vice President Jojo Binay, Secretary Jesse Robredo, aking pong classmate, ni po Professor Chito Cruz ng NHA, Chief of Staff General Ed Oban, Director General of the PNP, Raul Bacalso, Governor Willie C. Alvarado, kasama ko po sa Kongreso. Siyempre, idol po namin isa, si Manong Pedro Pancho. Marami yung tinuro sa amin, lalo na sa larangan ng pangangalakal ng pandesal. Galang-galang kinatawan Jojo Mendoza, Mayor Eduardo Villanueva na kanyang pagbati ay parang pinaalala sa akin, kulang pa nagawa ko sa Bukawi. Alam mo nyo, inaasahan ko kasi si Joel Villanueva magsabi sa akin ng pangangailangan. Ang problema puro sa testa po na banggit niya. Representative Erwin Cheng, Representative Sherwin Tugna, Representative Arnel T., men and women of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Binabati ko po ang AFP, PNP at NHA sa pagpapasinayang ito. Marahil po, sa susunod na madestino kayo sa malayong probinsya o di kaya may aasikasuhin kayong mga kaso sa dilim ng gabi, kampante na ninyong magagawa ang inyong sinumpaang tungkulin. Hindi nakakabog-kabog ang dibdib ninyo sa pag-aalala kung saan kukuha ng panustos sa upa. Hindi na ninyo kailangan kabahan sa kaligtasan ng inyong pamilya. Mahigit 4 na bilyong piso ang inilaan natin ngayong taon sa pagtatayo ng 20,000 bahay. Pabahay na hindi lamang magbibigay ng maayos at marangal na tahanan, kundi lulunas rin sa sakit sa bulsa na resulta ng mahal na upa. Buti na lang po, hindi lang po 20,000. Nakita ko po yung numero kanina. Ang commitment mo sa akin kasi 20. Nakita ko doon sa baba, 21,800. Bibilangin ko po isa-isa yan. Matatapalan na natin ang tagas na naipupundar ninyong sweldo dahil sa binabayarang upa. Dati raw sa Metro Manila hanggang sa kasalukuyan na humigit kumulang sa 3,000 kada buwan. Bawat pitak ng lupang binubungkal, bawat balde ng sementong ibinubuhos tungo sa pagkukumpleto ng mga bahay sa pagpapasinayang ito ay pundasyon sa bayanihan ng pamahalaan at mga kawal at kapulisan ng bayan. Hindi po natatapos sa pabahay ang proyektong ito. Inalalatag na po natin ang mga usapan at plano upang makabuo ng isang maayos at masiglang pamayanan. Isang pamayanang may kapaki-pakinabang na gawaing pangkabuhayan, may pagamutan, eskwelahan at sapat na seguridad. Simula pa lang ito. Ipagpapatuloy natin ang proyekto ito sa mga susunod na taon. Paulit-ulit ko nang sinabi, wala akong balak ipamana sa susunod na administrasyon ang mga problemang minana ko na lang. Alam ko kung gaano Alam ko po kung gaano katindi ang mga sakripisyong inyong pinagdadaanan. Tinutungo ninyo ang mga liblib na lugar at nananatili doon sa matagal na panahong hindi man lang kapiling ang pamilya. Marahil may mga kaibigan o kasama kayo sa serbisyo na nagbuwis na ng buhay. Araw-araw rin ninyong kinakaharap ang peligrong ito. Mulat ako na hindi kailanman matutumbasan ng material na bagay ang mga naibigay at patuloy ninyong ibinibigay sa ating pong bansa. Ang tanging konsuelong maibibigay ko sa inyo ay ang magtrabaho rin ng mabuti para maibigay sa inyo ang mga benepisyong marapat naman ninyong makuha. Tama na ang pagtitiis at paghihinagpis ng mga nangangailangan. Sa isinusulong nating matuwid na paggugol ng pera ng bayan at ng pananagutan sa ating paglilingkod bayan, maganda na ang kinahihinatnan ng ating mga programang pangkaunlaran. Makatwiran lamang na kung tutulong ang gobyerno sa mga kapos sa pangangailangan, lulubos-lubusin na natin to. Sa mamumuno po ni Secretary Bolz Gasmin, isinusulong na ang mga reforma sa ating tanggulan.
mula sa pagsisiguro ng maayos na paggastos ng pondo hanggang sa pagpapatupad ng modernisasyon sa inyong pong ahensya. Winawakasan na natin ang katiwalian sa inyong tanggapan sa pamamagitan ng maigting na auditing at mas maayos na procurement planning na nagbubunga ng mas maayos na serbisyo. Hindi naman bababa sa 2 bilyong piso ang nakakasana para sa modernization program rin ng PNP sa 2011 bilang bahagi ng Modernizational Plan at Capability Enhancement Program ng PNP. Naipagkaloob na natin ang mga bagong sasakyan, yung armas na parating at gamit pangkaligtasan sa inyong hanay tulad ng halos 500 tactical vest, ballistic shield units at tig-1 lote para sa inyong surveillance and technical equipment at data warehouse. Mahigit doble na rin ang combat pay ng ating kasunduluhan at tinitiyak ko po sa kapulisan, pagbalik ko po sa opisina, itatanong ko kay Secretary Abad, bakit nahuli yung sa kapulisan. Ang madalian raw hong sagot, hindi raw dapat nasa combat ang pulis. Pero ayusin po natin yan, title lang pala ang problema, pero dapat meron din kayo. Nitong nakaraang linggo po, nakuha na rin natin ang ating barko na Hamilton-class Hamilton-class high endurance cutter mula sa Estados Unidos. Dahil dito, mas malawak na ang kayang lakbayin ng ating hukbong dagat para sa seguridad ng ating oil platforms at oil exploration sa Palawan at Sulu Sea. Idagdag pa po rito, ang nakompleto at napasakamay na rin nating mga watercrafts at night fighting systems ng ating Navy at Army. Gayun din po ang dagdag na Coast Watch system at hydrographic equipment ng Navy. Ang mga gamit na ito ay para sa mas epektibong pagtatanod sa ating pambansang teritoryo at ang iba pang makabagong armas at kagamitan na inalaan para sa mas maayos na serbisyo publiko ng AFP at PNP. Ang sabi ko noong Hulyo, sabihin ninyo ang kailangan ninyo at ibibigay ito sa inyo ng ating administrasyon. Ang sabi ko naman noong Pebrero, magkakaroon tayo ng pabahay. At ngayon, ika-23 ng Mayo, tinutupad na natin ito. Gaya ninyo, sumampa rin ako sa aking tungkulin bilang pinuno ng ating bansa. At gaya ninyo, sa mga panahong tila napakahirap ng aking trabaho, sa panahong tila kinukuyog ako ng mga kaaway, binabalik-balikan ko ang panatang ito. Ang magsilbi sa abot na aking makakaya, ang magsilbi ng tapat, marangal at walang ibang iniintindi kundi kapakanan ng bawat Pilipino. Usapin po ito ng pagbabalik dangal. Usapin ito ng palabra de honor. Ang lumabas sa aking bibig, hindi ko tinalikuran. Ang binitawan kong salita, heto't pinapatunayan natin sa gawa. Panata at katuparan, palabra de honor at karangalan. Lampas pa sa pabahay, sa tulong pinansyal at sa makabagong kagamitan. Naibalik na rin natin ang ating pambansang dangal. Ito ang pinakamalaking pagbabagong kaya kung ipamana sa mga susunod na henerasyon ng Pilipino. At alam kong bawat isa sa inyo ay nagsisikap ding mabuhay ng marangal, nagsisikap na makiambag sa ating agenda ng pagbabago. Pag-alabin pa natin ang ating pagkakaisa at pagtitiwala sa isa't isa. Hindi magtatagal. Sama-sama nating sasalubungin ang bukas na may ganap na liwanag ng pagbabago, kung saan may maaliwalas sa pamumuhay ang bawat isang Pilipino. At bago po ako magtapos, magpapasalamat po ako sa lahat na may kaugnayan sa proyektong to. Nandiyan na po ang DILG, DND, ang ating Armed Forces, ang ating PNP, at ang ating NHA at HUDC. Kita naman nga ho nyo, no? Pero sa susunod ho silang mga ako, palagay ko dadagdagan ko na. Sabi ho kasi sa akin, 20,000 ang kaya nating gawing pabahay sa loob ng taong to. Salamat ka ko. Kaya lang pagdating ho dyan, 21,800. Nag-savings pa ho yata para may achievement. Kaya next time ho, dadagdagan ko na ng porsyentong kinulang na sa report para mapabilis natin. Siguro, ano ba sadya natin dito itong araw na to? Hindi ho tama, no, na yung inaasahan natin, pag may bagyo, kayo lumusob sa kasagsagan ng bagyo. Pag tumataas yung mga ilog, kayo ang pumasok dyan sa tubig, iligtas nyo ang ating mga kababayan. Pag tayo nangamba sa mga drug lord, sino sumasabak, di ba?
Kung hindi, ito mga inaasahan natin sa lahat na mapangyayaring to. Pero pag sila naman ho, ang humingi ng kalinga, parang parati, kadalasan sinasabi natin, pasensya na kayo, tiis kayo. Tapos na po yung pagtitiis. Ngayon po, may kakayahan ng gobyerno nyo na talagang arugiin ang bawat isang Pilipino. Habang tumatagal po tayo, lalo pa hong tataas ang kakayahan ng inyong gobyerno tugunan ang pangangailangan ng bawat isang Pilipino. Hindi po tayo magtatapos sa AFP at PNP. Bigyan lang po niyo akong konting oras. Alam mo niyo ang kawani ng gobyerno kasi 1.3 million. Yung pamilya po na informal settler, konti lang po yun. 1.4 million families. No? Kaya pag gumawa ho tayo, mahirap na gumagawa ng bahay ng milyon-milyon minsanan. Baka humarupok. Kailangan ng pulido rin ng construction. Kailangan makalikom tayo ng pondo para mapondohan lahat yan. Pero pangako ko sa inyo, bawat araw na tayo po'y buwabangon, dapat bawas ang problema ng Pilipino. Magandang araw po. Maraming salamat sa inyo lahat.